Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong si BP Inday Sara Duterte alias Shiminit, alias Pusit, alias Miss No Comment, na kung saan after ho umiskerda ni Digong papuntang Hong Kong itong nakarang araw, abay bumuntot na ito si baby niya. Na kung saan usap-usapan ho sa social media mukhang tumakas na rin daw or magtatago na dyan sa Hong Kong dahil may parating na rin daw hong warrant ito si BP Inday Sara Duterte. Sipin nyo mga kababayan, no? Halimbawa, bigla na lang tayo magkaroon ng ganito, no? Breaking news! Digong at BP Inday Sara Duterte hindi na uwi ng Pilipinas. Maninirahan na sa Hong Kong. At doon na mamumuhay ng tahimik. Hello ka na! Ito, pag-usapan ho natin si BP Inday Sara Duterte kasi gumawa ho ng speech dyan. Privilege speech dyan ho sa Hong Kong, dyan sa event ng Hong Kong. Na kung saan, sablay na rin. Sablay na naman. Ito mga kababayan, mukhang tinambla na ho ni BP Inday Sara Duterte itong si Senador Bato de la Rosa, Bongo, at ito si Senador Robin Padilla. Especially ho, ito hong si itong ex ni Chris Aquino. Ito hong si Philip Salvador na kung saan tumakbo ng Bulacan, talo. Tumakbo ng Mandaluyong, talo. Laging talo, kaya inangat niya yung sarili niya, tumakbo ng national. Saan ka makakakita na lagi ka nang talo sa tinatakbo mo sa local, inangat mo pa yung sarili mo, gusto mo pa mag-national. Naloko na! Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Itong si BP Inday Sara Duterte na kung saan pinagtatabla na yata itong mga kaalyado ng kanyang tatay Digong niya. Ha? Pakinggan niya ha, yung speech niya, privilege speech niya dyan ho sa event ho ng Hong Kong. Na kung saan nagbulahan sila. Hindi ko na masisi yung mga ibang hindi ko naman nilalahat. Kasi siyempre marami tayong mga kaibigan loyalista, supporter ni Pangulong Bongbong dyan. Mas marami pa dyan. Pero itong mga ilang OFW na sumalubong sa kanila, na sumisigaw ng Duterte, intindihin na lang natin ito. Bakit? Ito? Mga buryong na ito sa buhay nila kasi namimiss yung pamilya sa Pilipinas. Dito na lang nila binubuhos yung kanilang lungkot. Nag-iiyakan pa raw sila kahapon. Doon sa video, malamang yung iyak na yan, hindi naman talaga kay Digong yan. Diyan lang nila nailuha, diyan sa oras na yan, pero yung iyak na yan, malamang yan, mga inip, pagod, at buryong, at miss nila ang mga pamilya nila sa Pilipinas. Diyan na lang naibaksak yung luha na yan. Di ba? Kasi anong dahilan bakit iiyak ka kay Digong? Anong dahilan? Kamag-anak mo. Kadugo mo. Yeah. Pakinggan natin to. Pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng... Alam niyo mga kababayan, nagtataka talaga ako sa kampo nitong mga to. Ang hilig nila minsan magbigay ng mga pahayag, statement. Ang hilig nila mag-privilege speech na kung saan, pabalik sa kanila, pabumirang. Katulad dito,
Ang hilig daw tayo natin bumuto sa mga ganito, sumasayaw, pasikat, magpapatawa, kumakanta. Eh kung tutusin, itong mga sinabi niya, wala lahat doon, itong katangiang pinagsasabi niya, wala naman lahat ito doon sa katangian ng ini-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga ini-endorso niyang 12 senatorial candidate sa parating na halalan. Wala eh. Kaya may pupukol yan? Napakasi seryoso nung mga yun. Wala naman mga doon para mga bati-batibot. Kaya itong sinasabi ni VP Inday Sara Duterte, tumatama sa mga aliporis ni Digong, especially kay Robin at dito kay Ipe. Isipin mo to si Ipe, action star. Tapos, laging high blood, laging galit sa kanyang mga speech sa kanilang pag-iikot ni Bongo. Tapos bigla na lang sasayaw ng ganyan. Ano yan? Utuan? Ano yan? Ginagamit yung style ni Senador Bong Revilla? Kaya lahat sa puli, doon tumama sa mga aliporis ni Tatay Digong niya Kaya nakakatawa pa rito. Nung binabanggit niya to, dyan sa Hong Kong, dyan sa entablado ng kanilang event, positive, nandiyan dyan yung mga yon. Bongo, si Robin, nandiyan ba? Senador ba to? Philip, ewan ko kung nandyan. Hindi natin alam kung may passport yan. Ulitin natin. Ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ang ina ninyong lahat. Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Narinig nyo? Kung sinabi niya, hindi tayo tumitingin sa totoong karakter nitong mga ito. Ano sabi niya ulit? Ulitin natin. Sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ang ina ninyong lahat. Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sablay ang putik. Isipin mo yung unang mga sinabi niya, sikat, hilig magpatawa, ganyan-ganito. Kanino ba bumanda yun? Kanino bumanda? Di ba sa mga aliporis ni Digong, hindi mo po pwedeng ibato yun sa ini-endorso ni Pangulong Bongbong na 12 senatorial candidate Lahat yun seryoso. Wala naman parang Philip Salvador dun. Wala. Tapos sabi niya, dapat tinitingnan natin yung totoong karakter ng politiko sa likod ng camera. Bumumirang naman kay VP Inday Sara Duterte dahil sa ginawa niyang pagmumura dito kay Ninong Martin. Dito kay Speaker Martin Romualdez, Elisa Marcos at Pangulong Bongbong Marcos. Yung ginawa niyang karakter doon, yung pinakita niyang karakter doon at pagmumura doon. Minsan meron pang video yan. Tinatanong lang ng reporter, napanood niyo ba 'yon? Sabi niya sa video ganito. Tinatanong lang naman siya ng mahusay ng media, reporter, trabaho nila yan. Ano sabi niya? Nung tanong. Sabi niya, nung tanong. Putik. Tapos, hindi lang binigay ni Pangulong Bongbong yung relo niya doon sa kadete na graduate sa PMA. Na karapatan naman ni Pangulong Bongbong yan dahil personal niya yon.
Oh, malay mo, bigay ng anak niya yun kay ni Sandro Marcos. Bigay ni Efelisa Marcos. O, ibig sabihin, may sentimental value yun. Ba't niya ibibigay? Nung hindi ibinigay, ang naisip agad niya, ang karakter niya agad na naipakita doon sa bagay na yun, nung nakita ko yung eksena na yun, na hindi niya ibinigay yung relo, nakita ko, toxic na ang aming relasyon. Gusto kong putulin yung ulo niya. Tapos itapon ko. Anong karakter yun? BP Inday Sara Duterte, anong karakter yun? Bakit isipin mo, hindi lang binigay ni Pangulong Bongbong yung relo niya doon sa Kadete. Ang naipalit mo na agad, na reaction is violente agad. Ano yun? Kaya yung speech mo dyan sa Hong Kong, sino dinidescribe mo dyan? Sarili mo? Putik. Porkit dati nung si Digong presidente, may binigay na relo dun sa Kadete, ang gusto nyo, sundan lahat ng yapak na ginawa ni Digong. Lahat na maging presidente, pag may nangingin relo, bigay niya ng bigay dahil pasimuno si Digong. Malay nyo ba kung anong relo lang yung kay Digong kaya naibigay niya agad? Malay mo, bigay lang ni Garma yun. Kaya hindi niya pinahalagahan. Wala namang kinalaman sa ekonomiya. Wala namang kinalaman sa pagkapresidente yon. Kung gusto bigay ni Digong yung relo niya, lahat ng relo niya, choice niya yon. Pero hindi ibig sabihin, lahat gagayain ng magdadaang presidente. Mga tanga ba kayo? Putik na yun. Ay, nako. Kaya nga lahat ng mga pinagsasasabi nitong mga ito, especially itong speech ni VP Inday Sara Duterte, ginawa niya dyan sa event niya sa Hong Kong. Walang kwenta, walang saysay, walang value, walang dating, walang belang. Oh. Ano pa magandang termino? Wala lahat. Kasi bumumirang lang doon sa kanilang grupo, doon sa kanyang mga tuta ng kanyang tatay Digong. Para bang ang dating, may bata naninigarilyo, tapos ako naninigarilyo rin. Habang naninigarilyo ako, pinagbabawalan ko yung bata. Hoy bata, bawal manigarilyo. Pero ako naman hit-hit ng sigarilyo. Parang ganun eh. Lahat ng sinabi mo, ma'am, VP Inday Sara Duterte, akmang-akma yan. Doon sa mga senador na ini-endorso ng tatay mo. Isipin mo, kanino tatama yan? Sa mga senador na ini-endorso ni Pangulong Bongbong? Lahat yung seryoso? Ayun. Anyway, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pasamantalangin yung lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.